Minamadali na ng DOTC o ng Department of Transportation and Communications ang planong pagtatayo ng Mass Transit Loop System o subway sa Metro Manila. Ito na nga kaya ang sagot sa matindi nating problema sa traffic? Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, sa patuloy na paglaki ng populasyon sa ating bansa, hindi na lamang yung light rail system ang nakikitang solusyon ng ating pamahalaan para ma-address yung issue ng congestion, ng traffic, pati na rin ng accessibility at pati na rin ng yung connectivity. No? Malaking tulong din daw ayon sa ating pamahalaan yung pagtatayo ng subway system. Kaya naman ito yung planong maisagawa ng ating pamahalaan sa ilang bahagi ng Mega Manila simula sa susunod na taon. Ganito ang karaniwang tagpo sa mga istasyon ng MRT at LRT kapag rush hour. Pila-pila at siksika ng mga pasahero. Tinatayang umaabot sa 1.2 million pasahero ang gumagamit ng ating rail system kada araw. Kaya naman minamadali na ng Department of Transportation and Communications o DOTC ang planong pagtatayo ng Mass Transit Loop System o yung subway na magdurugtong ng Makati sa Taguig at Pasay. Hindi lang daw maiibsa ng siksikan sa mga tren. Makatutulong din umano ito para makapagsakay ng dagdag na 1 milyong pasahero o higit pa kada araw pagdating ng 2016. Going to mass rail is our solution to also not only to address accessibility and convenience, comfort of our traveling public, but also address congestion. Tansya ng DOTC aabot sa $3 billion o 135 billion pesos ang proyektong ito na popondohan daw ng pamahalaan at katuwang ang mga pribadong kumpanya. Dalawang opsyon ang tinitingnan ng DOTC kung saan maaaring dumaan ang subway, sa 26th o 32nd Street sa Bonifacio Global City. Kung sa 26th Street, ang mga magiging istasyon ay Market, McKinley Parkway, 5th Avenue, Ayala EDSA, Ayala Triangle, Makati Post Office, PNR Buendia, Taft Avenue, World Trade Center, Mall of Asia at EDSA Taft Avenue. Kung sa 32nd Street naman, ang mga istasyon ay sa Market, St. Luke's Medical Center, MRT3 Buendia Station, Ayala EDSA, Ayala Triangle, Makati Post Office, PNR Buendia, Taft Avenue, World Trade Center, Mall of Asia at EDSA Taft Avenue. Ang planong 20-kilometer loop na ito bubuuin ng 16-kilometer tunnel at 4-kilometer elevated railway, partikular sa reclaimed area sa Pasay City. Inaasa makukompleto ang feasibility study sa proyektong ito bago matapos ang taon 2014. Dito makikita kung viable ba ang proyektong ito at kung nararapat bang pagkagastusan ng kaban ng bayan. Pagkatapos ay aakyat nila ang plano sa NEDA para sa approval nito bago ipabid sa mga pribadong kumpanya sa susunod na taon. Bukod sa Mass Transit Loop System, plano rin ang pamahalaan na magtayo ng isa pang subway na kukonekta naman sa San Jose del Monte sa Bulacan, patungong Dasmariñas, Cavite. Kabilang ito sa JICA Dream Plan, kung saan katuwang ang Japanese government sa pagtatayo ng proyekto. Tinatayang aabot sa 90 kilometers ang haba ng subway na ito. Siniguro naman ang pamahalaan, magiging ligtas sa baha at lindol ang subway system na ito. Flooding, water is addressable by engineering and design, so it's not much of a concern. Jessica, sa ngayon, yung planong pagtatayo ng subway magmula doon sa San Jose del Monte, Bulacan patungo sa Dasmariñas, Cavite ay kailangan pang dumaan sa feasibility study katuwang ang Japanese government para masiguro kung viable nga ang proyektong ito. Jessica? Parang ang daming mga proyekto in the pipeline, no, Mariz, para sa traffic. Definitely, Jessica. As a matter of fact, bukod dito sa dalawang subway system na plano ng ating pamahalaan, di ba, if you can remember, marami rin yung mga plano ng MRT7, yung extension ng, ito yung extension mula sa MRT3 from Quezon City to Bulacan na inaasahang masisimulan this year or next year. Tapos yung isa naman ay yung pagdaragdag din ng 48 na new coaches dun sa MRT3 na planong magawa by 2015 hanggang 2017. Meron din, Jessica, sa extension ng LRT1, magmula naman yan sa Baclaran papuntang Bacoor, Cavite, and that is by 2019. Meron din sa LRT2 na extension naman from Santolan to Masinag, and that is around 2017 to 2018. So kung makikita natin, talagang puspusan na yung isinasagawang mga proyekto, mga plano ng ating pamahalaan para talagang maibsan yung lumalaking
population na nangangailangan din naman ng mass transport system. Huwag lang sana sabay-sabay kasi nga as it is, 'di ba, itong year na to ang dami ng road construction, may mga ginagawa na, sana huwag magpatong-patong kasi ibig sabihin lang 'yan bago natin masolusyonan yung problema natin sa traffic, katakot-takot na pagdurusa at kalbaryo muna. Aside from yung daily na nga na paghihirap natin sa traffic, ang kailangan nating pagdaanan. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.